No sacred cows. Kung kahit mayor, kahit governor, kahit senator, basta kasama sila doon sa Alpha Group na yan, anyone involved in the Alpha Group will be charged kung tama ang case builder. Walang sasantuhin ang National Police Commission o NAPOLCOM sa pagsasampa ng kaso laban sa mapatutunayang sangkot sa missing sabungero. Ayon kay NAPOLCOM Chairperson John Vic Remulla, ito'y kahit pa mataas na opisyal ng Philippine National Police o mga opisyalis ng gobyerno. Sinabi ng kalihim na inisa-isa na ni Julie Patidongan alias Totoy sa kanyang affidavit ang pangalan ng mga sangkot sa kaso ng nawawalang sabungero. Kaya tiyak aniyang kilala na rin ng Department of Justice kung sino-sino ang miyembro ng tinatawag na Alpha Group. Base sa pahayag ni alias Totoy, ang Alpha Group ang siyang tumatanggap at naghahati-hati sa 7 milyong piso kada buwan bilang protection money. Ang standards kasi ng DOJ is reasonable certainty for conviction. So dahan-dahan talaga nilang tinatahi lahat yan. Pag may natahila nila, kami nila General Torre ang mag-aaresto sa kanila kung sino man sila. And I repeat, no sacred cows. Wala kaming sasampahin dito. Inaasahan na rin aniya ni Remulla na magsusumite ng kanilang counter affidavit sa loob ng 5 araw ang 12 aktibong pulis na pinangalanan ni alias Totoy. Samantala, sinabi ni Secretary Remulla na malaking tulong sa investigasyon sa kaso ang pagkakatagpo ng posibleng hip bone ng tao mula sa nasisid na remains sa Taal Lake. It brings us closer to the conclusion of this story. It all ties up now. Sinabi ni alias Totoy, kung nakita yon, kasi may video tayo ng abduction, may video tayo ng forced confession. Ngayon kung mahanap yung katawan, then it all ties up that it is a conspiracy, a grand conspiracy amongst all of them. Kung yung hip bone na yun ties up to one of the basic sabongeros, then it will be conclusive already na nagko-corroborate ang buong storya ni alias Totoy kung paano nangyari from beginning to end. Nauna nang sinabi ng PNP Forensic Group na prioridad nila ang pagproseso sa 6 na buto ng tao mula sa 71 remains na nakuha sa Taal Lake. Sa katunayan, nasa drying stage na sila ng mga buto na siyang kukunan ng DNA sample. By morphology, By morphology po, it's of human origin. Talaga eh. Oo. Kaya pa-prioritize natin kasi we want to find out agad kung may healing na tayong profile given the condition na 4 years tapos nasa birth of water. Sinabi kahapon ng Forensic Group na malaking hamon sa kanila ang pagkuha ng DNA sample, lalo na't 4 na taong nakababad sa tubig ang mga ito. Ang 71 buto na nakolekta ng Forensic Group mula sa Taal, 6 dito ang sa tao. Nasa 18 DNA profile naman ang hawak nila mula sa kaanak ng mga biktima na siyang gagamitin sa cross-matching. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.